Ito naman ang pag-usapan natin ngayon, mga kababayan. O, ito po ito po ang latest update ngayon sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. Noong nakaraan, mga ka-GP Natics, maingay itong NUP na pinamumunuan po nitong si Ronnie Puno na di umano, mga kababayan, ay hindi po sila sasama at hindi po sila boboto para ma-impeach si BP Sara Duterte dahil wala po sila, mga kababayan, na nakikitang ebidensya laban sa bise. Pero eto na nga, mga ka-GP Natics, napansin natin na 180 pabor sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. Isa na nga po ang NUP doon. Bakit, mga kababayan? Ayon po dito sa report, two House leaders see enough votes to impeach Sara Duterte. Sabi rito, two members of the House of Representatives from different political parties and said it is likely that 180 lawmakers will vote for the impeachment of Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, sure na, 'di ba? Sabi pa rito, in an ambush interview on Wednesday, Assistant Majority Leader and Lanao del Sur Rep. Sia Alonzo Adjong was asked, he thinks the House can garner enough votes to approve the report from the House Committee on Justice, which contains the article of impeachment against Duterte. Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution, a one-third vote will be needed to affirm the articles of impeachment from the committee, with normal voting being the method used. According to Adjong, a member of the ruling party Lakas CMD, yan ay hawak ni Martin, pro-impeachment bloc already has 180 votes. I think it's a 180, that's sure already. We have already at the very least 180 votes. So we're looking at probably more than that, mga kababayan. That is what I have heard as of today. We anticipate at least 180. 'Di ba? Yan yung sinasabi ko. Na kumpirmado, mga kababayan. Noong una, yung members ng NUP, lalong-lalo na yan si Puno, nagagalit. Ayaw daw nilang bumoto laban kay BP Sara Duterte kasi nakukulangan sila. No, nakukulangan sila. Wala daw may presentang ebidensya na maliwanag laban kay BP Sara Duterte. Pero bakit nagbago, mga kababayan? Ang kanilang pwesto, ang kanilang boto. Sabi ng iba, nakatanggap ng pera, baka natanggap na yung for later release. Pero hindi po yon ang sinasabi. Dahil nung nakaraan, nabalitaan nyo, kung narinig nyo ako, sinabi ko, ang naging dahilan talaga kung bakit yung mga 50-50, yung mga kaalyado ni BP Sara Duterte, na talagang masasabi natin, not totally kaalyado, but yung nag-iisip po, mga kababayan, na si Sara Duterte ay pinupolitika lang. Okay, sabihin natin yung mga 50-50 talaga na wala sila nakikita pang ebidensya at that time. Pero kasama na po sila dito. 180. Para i-clarify natin, sabi rito, the House of Representatives already has 180 lawmakers who will vote in favor of Vice President Sara Duterte impeachment. The spokesperson of Lakas CMD said on Wednesday, si Adjong Ayan, we have already at the very least, mga kababayan, in a separate interview, National Unity Party Chairperson and Deputy Speaker Ronnie Puno also provided the same number. I suspect it will be about 180. 180. 'Di ba? So sila Puno, mga kababayan, kasama na rin sila. Alam naman natin yung mga ruling party diyan, yung mga malalaking party, 'di ba? Yan Lakas CMD, tapos yung NUP, yung mga yan kasi yung NUP may 40 yan mga 40. Nadagdagan pa ngayon. Siguro, mga kababayan, nasa 50 na sila kasi itong si Joel Chua, meron pa mga 3 yung lumipat diyan. No? Galing sa Lakas CMD papunta ng NUP. Tapos nandyan pa yung party
ni PBBM, mga kababayan. So, ang dami na nila. No? So, aasahan na natin yung NUP ngayon, nakasama rin po sa 180 na yan. Hindi na sila yung nakaraan medyo parang nag-aalangan na ipa-impeach itong si BP Sara Duterte. Ngayon, naka-back up na sila, mga kababayan, para po ma-transmit na yung article of impeachment sa Senado pagtapos po ng botohan sa plenaryo. So, sure ball na. Sure ball na. May hulog talaga si BP Sara Duterte. Wala na, didire-diretso na sa Senado. Kaya pala nung nakaraan, mga kababayan, sinabi ko sa inyo, hindi natuloy. Diba? Biglang nataranta itong si BP Sara Duterte, yung kanyang travel tour, biglang inhinto. Diba? Bigla po itong kinansela. Dahil nataranta sila na bakit ganun? Akala namin hindi pa lulusutin sa House of Representatives. Bakit ang dami nating mga tao dyan? Bakit nawala? Nagkalasan. Ito na nga po. Yun nangyari. Kasi naniniwala sila dun sa ebidensya. Very overwhelming yung mga nakitang evidence na inilabas. Hindi po kayang ibangga yung tawag dito SALN ni BP Sara Duterte sa mga lumabas na bilyones doon sa AMLA. Maging doon sa SEC, na problema sila ng gusto. Kaya ito yung naging backfire. Ito po, kaya nagkaroon, di ba, may mga tayo na sinabi natin, sinisisi si Chis Escudero, dapat doon na lang daw sa Senado itinuloy nung nakaraan, at doon na lang parang pinatigil at inakwit si BP Sara Duterte. Kaysa naman daw, nagpatagal-tagal pa sa Fort Worth, hindi na lang po inaksyonan, di ba? Ngayon, lalo pong na-expose itong si BP Sara Duterte. Oh, narinig nyo pa yung batuhan ng laptop portion. Di ba? Yung mga yan, mga kababayan, ay bahagi po. Bahagi ng mga backfire laban kay BP Sara Duterte. Kasi hindi na nila napigilan dito eh. Sabi ni Makmak, puno, takot po yan sa pamilya Duterte. Pero, boboto sila. Majority ng member ng NUP ay boboto to impeach BP Sara Duterte. At lalo pa nagpatibay dito, yung nangyari nung nakaraan na survey, no? Nabitable pala si BP Sara Duterte. Kasi itong si Rapi ay tumapat sa kanya 46%. Hindi na sila natakot. Kung natakot sila nung nakaraan, napipigilan sila nung strategy ni BP Sara Duterte nung nagdeklara siya. Actually, sabi nga ng mga analysts, yun daw ay talagang suicide. 'Di ba? Yun ay parang masasabi nilang isinugal na ni BP Sara Duterte ang kanyang huling baraha. 'Di ba? Para manakot, para maimpluwensyahan yung mga kongresista. Kaya lang, hindi nagpa-impluwensya yung mga kongresista. 'Di ba? Umabot pa sa punto na yung kanilang mga trolls, yung kanilang mga bayarang mga vloggers, naglabas pa ng mga listahan na umatras daw. Pero wala palang katotohanan. Kasi yung sinasabi nila si Dumogan, 'di ba? Yung congressman ng Baguio, sabi nila umurong daw yon. Pero nakita, dinibang ni Terry doon, bumoto nga yan eh. 'Di ba? Sabihin nyo, atras. Oh, bumoto yan para i-impeach si Sara. Kasama siya doon sa 55. Tapos sasabihin nyo, atras. At may pinapangalanan pa sila doon na wala naman pala. Wala naman pala sa Congress. Diba? Napakaraming evidence, wala ba silang matatenga? Doon na lang sa video ng pagbabanta. Correct. Mga kababayan, ang kinaganda ng nangyari dito, dahil sa ibinigay na resolusyon ng Supreme Court, doon sa kanilang 9 guidelines, no, parang 9 dash line, no, 9 guidelines, yun ang sinunod, no? Yun ang sinunod ng Committee on Justice. Kung hinihingi ng kampo ni BP Sara Duterte dati, yung sinasabi nilang bigyan kami, nangihingi kami ng due process, binigay yun ng tama. Oh. Oy, Toki, shoutout sa'yo boss.
Diyan po magaling mga DDS vlogger, tinitwist nila para loko. Kaya nga eh. 'Di ba? Pero ano rin, sila rin naman sa kanila din bumabalik lahat. At dahil dito, mga kababayan, sa issue na to, na nakita natin, kasi dito, sabi rito, Adjong estimates over 60 out of 69 lakas member. So, siyam lang ang hindi 69. Lakas members to back the no committee report that is expected to be tackled in the plenary on Monday, May 11. While Puno sees at least 30 out of 55. Kita nyo? 30 out of 55. Mga kababayan. Oh, malaki pa rin na margin yan. Over half. 'Di ba? Oh, 30 over 55. Malaki pa rin yan. Ang nag-cast ng vote para ma-impeach si VP Sara Duterte. Ibig sabihin, sila ay talagang kumbinsido doon sa mga ipinakita po na ebidensya laban kay VP Sara Duterte. Sabi, we are puzzled why no case was filed of all the 300 covered and suspicious transaction reports. Why was there not even a single case filed for money laundering and fraud? Puno as. You can conclude whatever you want with that, but that was not a good development daw, mga kababayan. Was not a good development. Alam naman natin dati, yung AMLA takot na takot kay di ba? Takot na takot kay Duterte. Oh, they even denied, mga kababayan.